Isinailalim na sa state of calamity ang Metro Manila dahil sa pinagsamang hagupit ng Super Typhoon Karina at ng habagat. Nagdala ng malawak at walang tigil na pag-ulan ng Super Typhoon at habagat hindi lamang sa buong Metro Manila, subalit naramdaman din ito sa mga karatig lalawigan at iba pang bahagi ng bansa. Sa pulong ng Metro Manila Council or MMC na pinangunahan ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, tiniyak ng mga lokal na pamahalaan na kaagad din ang tutugunan ng mga biktima ng matitinding pagbaha sa Kamaynilaan. What is important right now, magkaroon tayo ng koordinasyon. Yung po sa DSWD, ipapalo up na lang po namin yung request po ninyo, lalo na doon sa mga talagang severely affected like Quezon City and part of Camanava. Sa katunayan, kaagad na nag-deploy ang mga mayors ng rescue team at mga tauhan upang iligtas sa mga na-stranded sa mga kalsada, maging ang mga residenteng nalubog ang mga bahay. Sinabi naman ng Department of Social Welfare and Development na mayroon silang 1 milyong pagkain at non-food items. Anla, may sapat din silang standby funds para sa mga apektado ng Super Typhoon at habagat. Pinasalamatan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno ngayong may kalamidad. Ipinaliwanag nito na ang pagdedeklara ng state of calamity ay upang makakuha ng pondo sa national government ang mga apektadong local government units. It is also yung pagdeklara ng state of calamity, it's also to access funds para makapag-access na sila ng funds kasi nauubos na yung kanilang emergency na reserve, kukuha sila sa national. So that's what we're working on now. Batay sa datos na inilabas ng Pag-asa, mahigit sa 458 millimeters ng ulan ang bumuhos sa Metro Manila sa nakalipas na 24 oras. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 183,464 na pamilya ang naaapektuhan ng malakas na pag-ulan. Sa nasabing bilang, 8,230 na pamilya o 35,388 na katao ang nasa loob ng 90 evacuation centers, habang nasa 115,668 na pamilya o 576,936 na individual ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak.